ang bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon, nadamay ako. Alam niyo ho, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang ho yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera, pagkatapos may kapalit. Eh wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey, number 23. Hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Oo. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga suporta niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Oo, nakita ko, hindi naman masarap. Oo. Sabi ho nung tinanong ako, sabi niya, wala ho ba kayong hinihinging pabor ngayon na senador na si Marcoleta? Sabi ko ho, kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubunot si Senator Marcoleta. Ako pa rin ang nagbabayad ng kapi naming dalawa. Siya na nga ang senador, ako pa rin ang taya. Ganyan ang klase na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi nga noong una, silent martial law. Pero ang katotohanan ho, ang mas tamang term daw ay undeclared martial law. Ngayon ho, bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Kasi naman kakasuhan nila. Sino-sinong gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. May 2 kaso pa kay Villar, pero ito yung 3 pending for plunder. May 2 kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka pumayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Ngayon kami ngayon ni Senator Marcoleta biglang nagkakaso. Plunder, non-bailable. Pag hinuli ho kami, ang bilis. Yun nga sinasabi ko, 40, yung mga nagsasalita, wala ho kaming sinasabing mag-armas tayo, magrevolusyon tayo, pumatay tayo. Sinasabi lang namin, may pagnanakaw. Hulihin niyo yung magnanakaw, galit kami dyan. Ang bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon, nadamay ako. Alam niyo ho, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang ho yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera, pagkatapos may kapalit. Wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey, number 23. Hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali,
kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Oo. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga suporta niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Oo, nakita ko, hindi naman masarap. Oo. Sabi ho nung tinanong ako, sabi niya, wala ho ba kayong hinihinging pabor ngayon na senador na si Marcoleta? Sabi ko ho, kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubunot si Senator Marcoleta. Ako pa rin ang nagbabayad ng kapi naming dalawa. Siya na nga ang senador, ako pa rin ang taya. Ganyan ang klase na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi nga noong una, silent martial law. Pero ang katotohanan ho, ang mas tamang term daw ay undeclared martial law. Kaya ho kayo na nandito ngayon, yung mga vloggers, damay na rin kayong lahat. Alam niyo yan, winarningan na kayo ng NBI. Ha? Ayan, magkakasakasama na tayo. 40 ho ngayon ang kinasuhan. Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kaso to. At wala kaming naging kasalanan kung di ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hopya, for you. From Kamuning Bakery. May iya po. Ito, for you. Ano ba? Okay, let's listen to Attorney Jose Topacio. Okay. Maraming salamat ulit sa pagpunta. Very briefly lang, i-discuss ko yung points ng dissenting opinions ng mga justices doon sa case ni Bato. So, sa TRO. Dito ay iba-iba actually yung sinasabi ng justices. Pero consistent sila sa pagre-rebut sa contention o yung decision ng majority ng Supreme Court Justices regarding yung kung tama ba na magbigay ng TRO. Kung babasahin po natin yung main na decision kasi, sinasabi ng Korte Suprema na dahil pinagdidiskusyon muna yung validity o kung pwede bang ikulong si Senator Bato batay sa arrest warrant ng ICC at may iba pang mga issues bukod doon ay hindi siya tama na isyuhan ng TRO. Ngayon, ang stand ng majority ay pwede nating hatiin sa dalawa. Yung isang stand, oo, tama na siguro hindi pwede mag-issue ng TRO, pero pwede mag-issue at least ng status quo order. Kasi hindi naman kailangan sundin ng stricto yung mga requirements doon sa TRO. So, dapat nating malaman na iba po ang hinihingi ng mga petitioners doon, either TRO or status quo ante order. Kung hindi pasok sa TRO, pwede naman pasok sa status quo order at yun po yung isang school of thought ng dissent. Yung isa ay, pwede naman talaga ang TRO based doon sa, dahil alam naman po natin na pag kinuha si Bato, pwede natin gamitin yung term na dinakip siya at ipinadala sa ibang bansa, ay hindi na niya hindi na siya makakapunta sa korte dito sa Pilipinas upang makalaya man o hindi makalaya. So, doon yung pumapasok yung due process na sinasabi natin. Kung susumahin ko,
bibigyan ko po kayo ng example. Kung kayo po, I'm sure lahat po tayo dito may anak o may inaalagaan dito sa bahay. Kung yung anak po ninyo pumunta sa, let's say, ibang bahay ng kapitbahay nyo, sinira nila yung mga gamit, pumunta sila sa garden, sinira nila yung mga halaman, at bumalik sa bahay ninyo. Hindi naman natin pwede sabihin sa kapitbahay, oh, pumunta kayo dito, parusahan nyo yung anak ko. Dapat syempre, dadaan muna sa inyo, di ba? Kabastusan naman kung biglang pupunta yung kapitbahay ninyo, sasabihin sa inyo, di ba? Google Pin ka or paparusahan ko. Kahit anong parusa yan, kahit sabihin natin hindi, parang mababastos tayo. Lapastangan yun sa karapatan natin bilang kayo yung ama o guardian ng batang yun. So, yun pa yung masasabi natin. Yung panghihimasok ng ICC, yung mga ibang arguments na ganon, masasave natin yun for future case na didesisyon ng Supreme Court. Pero currently, ang stand ng dissent ng justices, to summarize lang, either pwede naman sana yung status quo order or pwede sana yung TRO based on, at sinabi to ng isang justice, very ibang-iba yung facts nito kumpara sa ibang mga normal na extradition na cases. At finally, no, yung Section 17 na sinasabi ng DOJ doon sa RA 9851 sa yung international humanitarian law ay medyo doubtful. Medyo hindi natin sure kung constitutional yan. Kasi malaking, malaking argument yan ng DOJ na yan yung batas na pwede gamitin. At iba din sa majority na concurring opinion ay sinabing pwede yun. So, dun, maraming technical na bagay dito. Pero pag-isipan lang natin na at the end of the day, kailangan natin, hindi tayo pwede basta-basta tumanggap sa jurisdiction o pag sinabi ng dayuhang tribunal na pwede to, hindi tayo basta-basta pwede maniwala sa kanila. Yan lang po. Okay. Thank you very much. Okay, now we'll ask the media. I'm sure mayroon kang tanong. Please identify yourself and make your questions brief, okay, and to the point. Wala nang commentaries, okay? Okay, who's first? Wala. Oh, sige. Okay, ladies first. Maki. Secretary Mike and Attorney Topacio. Comment lang kasi, so bakit kayo nagbigay nung 30 million pesos to a public officer? Because when you gave that, he was an elected official. So bakit kayo nagbigay? Tapos kay Attorney Topacio, si Senator Marcoleta accepted at least 75 million pesos and did not declare it sa kanyang salin. Iba na to dun sa COMELEC that you were mentioning. Ito na yung case na na-file sa Sandigan Bayan. So if you can just... If I can comment on both questions. Number one, nung January, Senator Marcoleta was already a candidate for senator. Kahit na nga magbigay ako dyan ng 1 billion, 2 billion, yung isa galing kay Attorney Jimmy, walang illegal doon. Dahil yan ay walang kapalit at hindi yan nakaw na pera. Senator Marcoleta was about to run. He already filed and he was about to run. Hindi pa lang yun campaign period. Pangalawa, bakit wala sa salin ngayon? Kasi nga ginastos nung kampanya. Diba? Kasi kailangan niya ng ginastos at diniklara naman niyang ginastos niya, kinakailangan niya yung pundong yun. Now, case in point with Senator Marcoleta, kung ang lahat ng tumulong sa kanya, kakasuhan, I would think more than 500 people will have cases. Bakit? Hindi naman sa marami, si Senator Marcoleta ay tinulungan ng marami. Dito lang sa Metro Manila, pag nakita niyo yung mga poster nila, katabi si Senator Marcoleta.
Ang dami niyan, all over the Philippines. At yan, yung pinipilit nila na gawing plunder, susundan ko, papatulang ko yung ginagawa nila. Kunin nila lahat ng sose ng senador. From former Senator Vicente Soto, Tito Soto, kala Senator Ping, Senator Risa, lahat ng nag-donate, pagdugtong-dugtongin nila at i-file din nila. Dahil it was as simple as that. Pinipilit lang nila dahil gusto nilang tumahimik ako at tumahimik si Dante Marcoleta.